God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan naman natin ang Panginoon ngayon. Alam nyo, kitang-kita yung pinakaaral ng mga pagbasa ngayong linggo. Ito yung tungkol sa pagbabago. Pagsabi sa Diyos ng oo, gagawin ko, magbabago na ako. Alam niyo, itong talinghagang ito ay napakasimple o napakapayak, no? Tungkol lang ito sa dalawang anak, yung isang nakatatandang anak na sinabihan ng tatay, pumunta ka sa bukid at magtrabaho. Ayoko po. Pero nagbago siya. Diba? Nakapag-isip-isip siya. And then yung nakababata, pinuntahan niya rin. Pumunta ka sa bukid at magtrabaho. Opo! Parang sabi niya, gustong-gusto niya, no? Pero hindi naman pumunta. Simpleng-simple, no? Kasi ang parable, ang talinghaga, merong gustong ipaintindi sa iyo na hindi mo maintindihan, kaya dinaan sa kwento ng ating Panginoon na simpleng-simpleng mauunawaan ng lahat. At ito nga yung tungkol sa pagbabago. Di ba? Pag sinabing parable, ito'y tungkol sa pag-ahari ng Diyos. Kaya nga sinabi niya sa kahuli-hulihan, mas nauuna pa sa inyo ang mga masasama, ang mga prostitute, ang mga mandaraya. Pag hindi kayo nagbago, makikita ninyo itong mga masasamang ito na nagbago. Baka masabi nyo pagdating ng panahon, bakit ako hinatulan ng Panginoon ng ganito? Diba? Baka nga hindi ka nagbago. Akala mo lang nagbago ka. Alam niyo mga kapatid, merong isang tao na si Thomas Merton, ito tinitignan ng simbahan. Kapag hindi mo kilala si Thomas Merton, ang dami niya kasing libro no? Ang galing-galing niya, ang tali-talino niya, and then eksperto siya sa kabanalan. Ngayon, tinitignan siya ng mga matatalino at magagaling na tao, ng mga pari, mga madre, mga taong nagsasaliksik, na itong taong ito ay napakabanal ngayon. Malapit na siya sigurong ma-beatify, kilalanin bilang santo. Alam nyo, hindi siya ganito dati. He was a communist. Alam niyo yung komunista, no? Lumaki siya sa 20 taon na walang kinikilalang Diyos. Sa kanila, mga komunista, hindi ko pakikialaman ang kabilang buhay. Ang pakikialaman ko ngayon ay ang material na bagay. Ang pakikialaman ko ngayon ay ang aking pagiging, dapat maging superman ako. Kaya nga na-create yung superwomo. Pag sinabing superwomo, Superman. Doon yun galing. Na ang tao hindi niya kailangan ang Diyos. Kasi para siyang si Superman. Superwoman. No? Ang Diyos ay hadlang sa aking pagunlad kasi magsisisi pa ako ng kasalanan. Kung ako ay Superman, kaya kong lahat patakbuhin ang daigdig ng walang Diyos. Wala naman talagang Superman eh. Diba? Creation lang yon. Yun ang nilikha ng mga laban sa Diyos. Baka akala nyo, yung mga superhero. Alam niyo, itong si Thomas Merton, lumaki siya talagang sa walang Diyos. Pero bandang huli, siguro nakapag-isip-isip siya, katulad ng tao sa pagbasa, yung unang bata, sabi niya, magkakatoliko ako. Magkikristyano ako. Yun ang sabi niya.
Pero ganun lang yon. Siguro katulad natin, no? Lumaki tayo sa pagiging Kristiyano, nauupo lang tayo dyan. 'Di ba? Pinipilit magsimba. Okay? Pag umuulan, wala nang determinasyon na pumunta sa simbahan. 'Di ba? Kayang ipagpalit ang Diyos anytime. 'Di ba? Pag may mga magagandang parties, pwede kong ipagpalit ang Diyos. Hindi naman siya talaga sa akin importante, 'di ba? Parang dekorasyon lang siya ng aking buhay. Parang ganun si Thomas Merton. Pero isang araw, alam niyo mga kapatid, itong si Thomas Merton, hindi siya napalagay. Nakita niya yung mga tao doon sa kanilang lugar na kung saan may mga hostess, manginginom ng alak, trabaho ng trabaho, no? May mga nagpapatayan. Ito lang, 19th century, 20th century siya. Sabi niya ganun, ano to? Ano tong nararamdaman ko? Sabi niya, I was overwhelmed with sudden and profound insight into the misery and corruption of my soul. Sabi niya, bigla na lamang napuno ako ng pag-iisip dahil nakita ko ang kaluluwa ng iba at kaluluwa ko sa isang kalunos-lunos, miserableng kalagayan. At ang aking kaluluwa ay nasa corruption. Ano ibig sabihin ng corruption? Nasa pagkabulok. Hindi naman nabubulok ang kaluluwa. Ibig sabihin, kaawa-awa sa harapan ng Diyos ang aking kaluluwa. Yun yung napag-isipan niya, bigla na lang pumasok sa kanya. Nakarating na ba kayo sa ganitong kaisipan? Nakaawa-awa ako. Kabag-abag ako sa harapan ng Diyos. No? Sinabi rito, I was filled with horror and what I saw. At what I saw, I was filled with horror. Takot. Natakot ako sa aking nakita sa kalagayan ng aking kaluluwa. And my soul desired escape. Ang aking kaluluwa ay gustong-gustong tumakas sa kadena ng miserableng kalagayan nito. From all this weed and intensity and an urgency unlike anything I had ever known before. Meron siyang sinabi dito na gusto kong ipaintindi sa ating lahat na noon ang bilis-bilis kong mag-decide kapag ako ay gusto kong kumuha ng profession na ganito, mabilis. Pero ngayon, mas gusto ko pang bilisan ang aking desisyon. Mas gusto ko pang gawin kagad yung may intensity, may bigat. Nakaramdam ba kayo ng ganito na gusto kong gawin ang isang bagay, yung pagbabago sa aking buhay? Nagdasal siya ng matindi, napalayain siya mula sa pagkaalipin ng masama, na ginagawang alipin ng kanyang katawan at kaluluwa. Alam niya mayroong tali ng demonyo sa kanyang kaluluwa. Alam niya yon. Kaya isang araw nagdesisyon siya, iniwan niya ang kanyang kayamanan
at pumunta siya sa bundok at siya ay nagmonghe, nagtrapis. Alam nyo, ang daming tagasunod ngayon ni Thomas Merton na mga kalalakihan at kababaihan na iwan ang daigdig, iwan ang kasalanan, at pagkatapos ang miserableng kaluluwa ay sagipin. Huwag nyo namang iiwan yung daigdig. Alam ko, taga rito tayo. Hindi naman dapat mamatay tayo kagad. Kundi ang ibig sabihin nito, magbago tayo. Di ba? Sabi daw, merong 3 steps. 3 hakbang ng pagbabago. Bago ka makapagbago, siguro, tanungin mo yung sarili mo, talaga ba nagbago na ako? May pagbabago ba akong nagawa? Di ba? O hindi pa nangyayari. Yung first step daw is to create a psychology of radical discontent. Ibig sabihin niyan ay magbabago ang tao pag hindi siya talagang kontento. Halimbawa, hindi ako kontento, tumataba ako hindi ako kontento. Baka ako magkasakit. Hindi naman talaga ako tabaing tao. Mag-ano ko? Mag-exercise, kakain ng gulay. So, tinan mo yung pagbaba. May discontent. Kay Thomas Merton, hindi siya kontento. May discontent. Tignan mo, miski sa bansa natin, yung mga leftists, nagtatanim yan sa isip na, hoy, wag kayo makontento, ha? Yung sweldo mababa. Totoo naman. Ang daming magnanakaw sa gobyerno. Mahal ang bigas. Mag-create ng discontent. Ay, magbabago ko. Sasama ako sa mga rally-rally. Yan. No, yung mga ganon. Nakarating ba kayo sa punto ng ganon? Hindi kayo kontento sa relasyon nyo sa Diyos? Parang ganyan lang kayo? Di ba? Psychological discontent. Di ba? O kontento na kayo? Hanggang sa mamatay kayo, hanggang sa mamatay tayo, kontento na ako Napipilitan ako magsimba. Abang ako ng abang sa pari kung kailan matatapos ang kanyang humilya. Di ba? Sa palagay niyo? O kaya naman, napakainit sa simbahan. Totoo naman, mainit. Ba't ako magtitiis dyan? Aircon sa bahay namin. Pero isang araw, kahit mainit sa bahay nyo, malamig sa bahay nyo, mainit sa simbahan, gusto mo pumunta sa simbahan. Di ba? Second step, a trigger event, ang pagpasok ng biglang liwanag na dapat na may gawin ka sa sitwasyon mo. Ayun. Ano ba yung sitwasyon mo? Bakit ganyan hindi ka kontento, asiwa ka sa iyong buhay? Dapat may gawin ka. Di ba? Anong gagawin mo? Ayun. Katulad daw yan ng baril, kung walang kakalabit, wala kang maririnig na putok. Hindi po ba? So, merong kalabit. Kaya nga, trigger, nakalagay dito ay trigger event. Merong nag-trigger sa'yo. Alam mo, ang isang maganda sa buhay ng tao, hindi tayo tinitigilan ng Diyos. Kinakalabit tayo ng kinakalabit niya. Di ba? Baguhin mo ito, magbago ka.
Hindi pwedeng ganyan, hindi ka tapat sa iyong asawa, hindi pwedeng palasugal ka lagi, hindi pwedeng ang dami mong bisyo, hindi pwedeng hindi ka nag-aaral, hindi pwede na napakanager mo, tuwing uuwi kayo magsasalpukan kayong mag-asawa, hindi pwedeng chismosa ka palagi, hindi pwedeng magnanakaw ka, mapapahamak ka, hindi pwede, panay nandiyan ka sa pandaraya, hindi pwede. Ayun, mapansin mo yun. Merong nag-trigger sa'yo eh. Di ba? Ito daw ang moment of grace. Ano yung moment of grace? Alam niyo yung biyaya, lagi ko sinasabi ito sa inyo. Siguro, hindi lang natin maunawaan ng gusto. Di ba? Alam natin yung biyaya, yung pagkain. Alam natin yung biyaya, yung kalusugan. Yung biyaya, yung kayamanan. Yung biyaya, yung ikaw ay sinwerte sa buhay, biyaya ito. Hindi po yung biyaya. Yan po ay tulong ng Diyos. Kahit na taong masama ay tinutulungan ng Diyos, pinapatakan ng ulan. Huwag mo sabihin na ikaw ay mas maswerte, ikaw ay binibiyayaan ng Diyos kasi ang bait mo. Hindi po. Hindi po yun ang biyaya. Ang biyaya ng Diyos, natutuwa siya sa iyo. Kasi nasa kaligtasan ka. Ang biyaya ng Diyos, kaibigan mo siya. Ang biyaya ng Diyos ay napakalapit mo sa Kanya. May kabanalan ka. Yun po yung biyaya ng Diyos. Kaya nga ito daw ay moment of grace kapag ikaw ay nakapag-isip-isip katulad ni Thomas Merton. Nag-isip-isip siya, nasa miserableng kalagayan ako. Anong gagawin ko? Ayan. And then, third step daw is making the first concrete move in the directions of new life. Ito na yung move mo. Ibig sabihin, ito na yung gagawin ko. Meron mga taong ganyan, ano? Ito na yung gagawin ko. Bago ako, hindi na ako malilate sa, baka ako matanggal sa pinagtatrabahuan ko. Di ba? Hindi ako magnanakaw na sa opisina. Okay? Hindi ko na sisigawan yung mister ko. Baka bigla akong iwan yan. Okay? Hindi na ako magbibisyo. Yun yung first move mo sa mga naramdaman mo. Hindi ka kontento. Meron kang naramdaman na ang Diyos pinagbabago ka, napakalapit mo sa Diyos, and then pangatlo, nagdesisyon ka sa iyong buhay. Yun daw ang pagbabago. Kaya kung mapapansin mo dito, sa pagbasa, alam niyo mga kapatid, sinabi rito, lumapit ang tatay, sabi ni Jesus, doon sa isang anak, ayoko. Di ba? Ibig sabihin, ayoko pumunta, ayoko. Ayoko sa sinasabi mo. Di ba? Ayoko kitang sundin. Pero nakapag-isip-isip siya. Nag-isip siya. Hindi sinabi ko ano ang dahilan. Ang nag-isip siya, kailangan kong sundin. Di ba? Kasi Diyos ko siya eh. Kasi siyang aking pag-asa. Di ba? Dapat ko siyang dinggin sa aking buhay, kundi mapapahamak ako. At gusto ko yung maramdaman ng Diyos na mahal ko din siya. Ayun. Gusto kong maramdaman ng tatay ko na sinusunod ko siya. No? Mahal ko siya. Di ba? So, yun po. Yung isa naman, opo, yes! Yes, ma'am! Yes, man, tayo. Yes, sir. Certainly, sir. Opo. Punta ako sa isang religion eh. Minsan ako, opo, Panginoon. Opo, gagawin po namin. Ang ganda ng ganong sinasabi ng isang religion. Opo. Sa atin nga, amen eh. Ibig sabihin ng amen, opo. Yun ang ibig sabihin noon. Amen. Ama namin sa kahuli-hulihan, amen. Opo. Kumbinsido ako. Yan ang ibig sabihin ng amen. So,
Pero ang problema dito, amen nga siya ng amen, hindi niya naman sinusunod ang Ama. Hindi siya nagbabago sa kanyang buhay. Tingnan ninyo. Kaya nung sabi, itong pangalawang anak, mga minamahal na kapatid, tayo yon, baka tayo. Ang tagal mo ng Kristiyano, ang tagal mo nang nagsisimba, yes ma'am ka, yes sir ka, yes man, yes. Pero talaga, hindi nagbabago. Amen. Kaya ang sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae, mauuna pa sa inyong sa kaharian ng Diyos. Biro niyo mga prostitute, yung kinamumuhian mo, yung iyong kinasusuklaman, di ba? Yung iyong minamaliit, yung mga taong magnanakaw, mandaraya, yung mga publikano, ang sabi ng Panginoon, mauuna pa sa iyo. Kasi sila, maaaring nagbago, katulad ni Thomas Merton. Pero ikaw, ang tagal mo na sa Catholicism, ang tagal mo na sa Kristiyano, walang pagbabagong nangyayari. Naintindihan mo po. So yun po yun. Yun po yun. Yun ang gustong sabihin sa atin. Kaya, ano yung pagbabago? Meron sinabi rin po dito sa pagbabago. Sabing ganon, marami sa atin, number one, still struggling to make transition from ordinary to being a good Christian. Marami sa atin nagbabago from ordinary to become a good Christian. Diba? Mag-aaral ako maigi ngayon. Struggle yon. Magtatrabaho ako. Struggle yon. Uwi na ako ng maaga. Struggle yon. From ordinary to being a good man. Ayan. Kahit hindi mga Kristiyano gumagawa nun, gusto nilang maging mabuti. Yung iba naman, yung iba ay magsusumikap para mas maging mabuti o to become excellent one. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, kisa sa dati, gusto kong mas magaling ako. Hindi naman nagmamagaling. Di ba? Halimbawa, yung pare, mag-aaral ako ng mag-aaral maigi para pagharap ko sa mga tao, hindi naman kahiya-hiya. Excellent. Di ba? O kaya naman mag-aaral ako maigi, yung mga estudyante, para mapabuti ko ang aking grades. Yung tatay naman, magsusumikap ako magtrabaho. Di ba? So, excellent. Sabi, tayo ay nagmimithi ng excellence. And then, pangatlo, yung iba naman nagsusumikap pang lalo para maging mabuting halimbawa. Ayun. Ito na yung antas ng mga santo. Si Saint Francis de Assisi, ginawa niyang maging mabuting halimbawa dahil sa pagmamahal niya sa Diyos, dahil sa kabanalan, no? Dahil sa kaligtasan. Gayun din yung mga santo, di ba? Si Mama Mary, nagsumikap siya. Mabait na siyang tao, pero nagsumikap lalo sila upang sila ay maging mabuting halimbawa. Di po ba? So yun lang po yung sinasabi ko ngayon, ha? Ang sinasabi ko ngayon, merong ka bang pagbabago na ginawa sa iyong buhay? Isang biyaya at natutuwa ang Panginoon kapag nakikitang ikaw ay nagsisikap magbago. Okay? Hindi ka lang, yes ma'am,
Yes, sir. Pero hindi mo namang ginagawa ang kalooban ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa katahimikan ngayon ng ating mga puso, sabihin natin sa Panginoon na tulungan tayong magbago kung meron tayong dapat baguhin sa ating ugali at buhay. Habang inaawit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, itaas natin ang ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Iham natin ang awitin. Panginoon naming Diyos, lumalapit kami ngayon sa iyo, humihingi ng awa. Tulungan mo po kami sa aming mga pagbabagong gagawin sa aming buhay. Lalong-lalo na yung masamang nagagawa namin laban sa iyo, laban sa aming pamilya, o mga ugali na ikapapahamak namin balang araw, o yung mga bisyo na talagang mahirap tanggalin. Panginoon, humihingi kami ng tulong. Tulungan mo kaming makapagbago. Ayaw po naming masira ang aming mga pangarap. Ayaw naming masira ang aming pamilya at manganib ang aming kaligtasan. Kaya nakikiusap po kami, tulungan mo kami. Pinagdarasal namin ang mga mahal naming naliligaw ng landas, mga may ginagawa na masama, mga pag-uugaling masama. Pakiusap, Panginoon, hawakan mo ang puso ng aming mga kasama sa tahanan, kasama sa angkan, at gayon din sa aming pinagtatrabahuhan. Tulungan mo kami, Panginoon. Ito yung napakahirap na parte ng aming buhay, ang magbago. Pero alam namin, hindi imposible. Ito'y posible sa iyong biyaya. Pinagdarasal din namin ang aming mga problema, ang aming mga pangarap, ang mga may karamdaman. Panginoon, itinataas namin lahat ito. Alam namin, napakabuti mo. Tulungan mo kami sa mga aspetong ito sa aming buhay upang lalo kaming mapalapit sa iyo at lalong maging dahilan ng aming pagbabago. Yung maramdaman namin na mahal mo kami. Yung maramdaman namin nandiyan ka, tumutulong, bagamat kami nagkukulang, bagamat kami ay nagkakamali. Nandiyan ka, o aming Panginoon. Tanggapin mo ang aming paghingi ng kapatawaran sa mga mali naming nagawa. Salamat po, Panginoon. Alleluia, alleluia.
Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin. At ang lahat ng aming hiniling ngayong gabi ay hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoon, kapatid at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon.